ng saglit lamang. Good morning po muli sa ating lahat. Hallelujah. Tayo po natin. Muli mga kapatid, sa magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga narito at mga sumusubaybay sa social media, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay ikalima ng buwan ng July. At kalahating taon na po, ganun kabilis ang panahon. At narito, tagilid dito sa Pilipinas, tagilid man o taglamig ang Panginoon ay parating nariyan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Nakita natin ang kagandahan loob ng Diyos. Napakamahal ng lahat ng bilihin at tayo nahihirapan. Subalit mas mahal tayo ng Panginoon. Narito po tayo, mga kapatid, magsama-sama po tayo. Tayo po lahat ay tumayo. Ihanda po natin ang ating sarili. Purihin natin ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan sa umaga po ito. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Amen. So we remember, I want to be like Jesus.
kapatid, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus Cristo, lapit Panginoon, Santong Espiritu Lulit, isang magandang umaga sa iyong natin na nagkaroon dias kahit taas ng Panginoon. Maraming po salamat at inaabot po ulit niyo sa lugar. Ito sa paglalagod na ito po magkaisa sa Espiritu ng pagsama sa inyo, ang pagluwal. Natin po sa inyo, Panginoon, sa Espiritu sa mga. Maraming salamat, Panginoon. Nawalin sinadyaw magkakaroon namin ng nagkasala sa inyong Panginoon. At sa Panginoon, may sa kabukay namin ang salita, Panginoon. Kaya tumukas kayo ng pagkapang, namin kayo kailangan. Panginoon, maraming po salamat. Pagbabayan niyo ang mga tulong na maraming sa lugar nito. At inaari po namin, Panginoon, at sa mga sa matapos. Mayroon isang Espiritu na tagumpayan, Panginoon, gawain nito. Maraming po salamat. At pagpalaan niyo rin po kami ng mga nasa social media na sumusubaybay sa gawain ng Panginoon. Alam po namin na sa amin kami naroon na din po kayo, Panginoon. Maraming po salamat. Sa pangalan po ng aming Panginoon sa Jesus Cristo, kalaki, Panginoon, Santong Espiritu. Amen, Lord. Amen. Mga kapatid, sumali po tayo ng po. I-condition po natin ang ating mga kasukasuan, ang ating pong pangatawan. Mamaya po, aawit po tayo tingga sa Panginoon. So ngayon nga po ay ikalimang unang linggo ng buwan ng Hulyo, Hulyo. At nariyan ang Panginoon, hindi siya tutulog at patuloy po tayong sinasamahan. Individual po tayo ng mga pinagdaraanan, may mga laban po tayo sa buhay, pero po tayo matakot at hindi po tayo nag-iisa. As though nasa Panginoon tayo, wala natin isipin na wala siyang ginagawa, o wala talaga siya sinasabi, subalit alam niya ang lahat at nakikita niya ang lahat ng ating mga kalalagayan. At sa bandang dulo, mga kapatid, bibigyan tayo ng kagalakan na hindi may kukumpara kagalakan dito sa lupa. Ano po? Ayun po. Muli, sumandali po tayong tumayo para po sa scripture reading. At inayahan po pong bawat isa, kung meron po kayo padalang sulatan, ano pong tala, anong version yan, ay sama-sama po natin po. Pati na makipagbasa po kayo sa akin sa mga mga namin yung panggin. Narito po, sa Hebreo 13, 1-2. Hebreo 13, unang hanggang ikadalawang talata. Sa King James Version po ako, Tagalog, dahil po, babasahin ko. Sa ikauna, mamanalangin nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang iba'y walang malay na kapagpapatuloy ng mga anghel. Ulitin ko po sa 1-2, sa 1. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Sa 2, huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Luwalhatiin ng Diyos sa mga salita nito. At muli, tayo po sumadaling mo po. At ihanda po muli ang sarili. Ngayon po, aawit po tayo ng may kagalakan, makipag-aawitan din po ng social media, at tayo po sama-sama sa isang espiritu ng pagsamba sa umaga po ito. Luwalhatiin ng Diyos para po sa inyo. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Habang nakaupo po kayo, samantalayin ko lang po yung pagkakataon. Dahil ito ikaw na po sa ating aawitin na pagsamba, pagpupuri sa ating Diyos. Sa Psalm 150 verse 1, ang sabi po, Praise the Lord. Praise God in His sanctuary or in His temple. Praise Him in His mighty heavens. Amen. So yung ating aawitin po ngayong umaga, ay nakasulat po sa banal na kasulatan sa Psalm 150 verse 1. Na dapat nating purihin ang ating Diyos sa kanyang templo at sa kanyang tahanan sa kalangitan. Amen po ba? Hallelujah. Dahil ang ating Diyos ay napakadakila, siya'y tapat, patuloy na nagmamahal sa atin, patuloy na ipinagpapala sa kanyang habag at biyaya. Amen po? Dahil po na tayo tumayo, ihanda po natin ang ating puso't kaisipan, ating kaluluwa at spiritu upang purihin ang ating banal at makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Let everything that has breath, let us praise the Lord. Hallelujah. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens.
His love endures. Let's praise the Lord. Sing praise. Sing praise to Jesus. Sing praise. Sing praise. Hallelujah. Lord, worship Lord. Forever God is faithful. Forever God is almighty God. Forever God is with us. Forever. His love endures forever. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. His love endures forever. Amen. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is hallelujah. Forever God is with us. Forever. Rising through the setting. Amen. His love endures forever. By the grace of God, we will carry on. Amen. His love endures. Thank you, Lord. Sing praise. Hallelujah. Sing Lord, worthy Lord. Sing praise. Hallelujah. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is almighty God. Forever God is with us. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever God is faithful. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Hallelujah. Hallelujah. We glorify you, our mighty God. Hallelujah. Salamat sa iyong anak na si Jesus. Hallelujah. For the life that has been reborn, Lord. Hallelujah. Thank you for your Holy Spirit, Panginoon. Tunay nga kayo ay tapat sa iyong salita at pangako. Noon pa man, hallelujah, hallelujah, hanggang ngayon, aming Diyos. Kayo ay nagtatapat sa iyong mga anak na may banal na pagkatakot sa inyo. Hallelujah. May sarap magpuri sa iyo, aming Diyos. Napakabuti niyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa ating awitin, I just want to be where you are. Makita po natin sa Psalms 27 verse 4. Sabi dito, one thing I have asked from the Lord, that I shall seek Him, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to meditate in His temple. Hallelujah. Dito ngayon tayo sa kanyang banal na templo. Hallelujah. Ating ang hilingin ang kanyang banal na presensya, pagsama kanyang banal na Espiritu. Hallelujah. I just want to be where you are, my Lord, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near.
purihin natin ang Diyos. Ngayon po, tumayan po natin ang natatanging bilang. Tinatawagan po natin yung ating women's ministry. Panoorin pakinggan po natin ang mensahe para sa Panginoon. Purihin ang Diyos.
kapatid, dito po tayo makikisalita ng Panginoon. Tawagin po ang ating kapamata, si Pastor Rino, pagkakilala ang pagsalita sa mga kanal. Buwan ng Diyos. Kung sa iyo yung umaga, isa nga malakas ang palakpak sa Panginoon. Amen. Masaya tayo ngayon kasi merong naligaw dito. At hindi namin in-explain. Ako, hindi ko alam kung ano na. Pero yun na lang ko alam na niya. Ano niya yung kababata. At sabi niya ay dito daw siya mag-daos ng kanyang kaarawan. Sabi ko, okay, praise God. May handa man, wala. Maganda pa rin yun kasi baka siya yung may plano ng Diyos sa buhay niya. Amen? Hindi naman mahalaga yung handa, di ko ba? Kung wala naman tayo may handa para sa kanya, siya maghanda para sa atin. Amen? Kaya, nung kilala namin niyo si Pastor Onyx, nagsalita na po siya dito nung siguro 2 years ago. Siya yung ating dito nung anniversary. Pero sa Lutay pala siya. Nag-iisa single. At hindi pa niya kilala yung kanyang makakasama, kung sino nga yun. Pero puri ng Diyos na sa kanyang muli pagbabalik ngayon, hindi lang single, kundi double at triplinas na. Dahil may isang nang lumabas. Kaya papakilala ko muna sa inyo ang kanyang naging asawa na wala ibang kundi very handsome guy from Rasa, Quezon City. Na-promise mo? At nandito ba siya? Ay, Brother Evan, pasok ka muna rito. Papakilala ka namin. Kasi ang layo ng pinanggalingan yun, tapos hindi ka man lang namin makilala. Kasi nga, yung naging anak nilang panganay na si Teo, ay ang kilala lang yung mama. Kaya sinisikap na ilayo para hindi sasama rin sa produkto. Naalala ko noon na talaga na kapag ka tayo ay hirap sa buhay, ang Diyos ay talagang nandiyan palagi. Amen. At isa sa mga nakikita ko sa buhay nila ay si Pastora Onyx ay talagang nagsikap yan kahit nasa kabataan pa lang sila, maaga silang naulila sa Ama, pero talagang hindi sila lumalayo sa Diyos. Yun po ang napakabuting bagay na iniwan ng kanilang Ama, na sila'y nananatili, hindi lamang sa ordinaryong paglilingkod, kundi talaga sila ginamit ng Panginoon. Ngayon ay ginagamit siya sa pagtuturo din doon sa Bible School at may hawak sila na gawain sa San Juan sa Lapan. At kabutihang pala, after 5 years na natili sila noon, pinalaya sila sa lugar na kanilang pinagdaosan. Pero alam ko, may magandang plano ng Diyos para magkaroon sila ng sarili at tiyak na lugar na maganda na inihanda ng Panginoon. Bago mag-rapture, alam naman natin na ang Panginoon ay talagang sagana sa biyaya. Hanggat ikaw hindi pa nagbabago, ayaw ko na lang sa iyo. Kaya magbago ka na. Kaya purihin ang Panginoon sa oras na ito dahil narito sila at it's a privilege na manigulin natin sa pamagitan niya ang salita ng Diyos at maasa tayo na magkaroon tayo ng panibagong kalakasan at pagkain spiritual na kailangan natin sa oras na ito. Amen? Kaya tinatawagan ko na si Pastor Shadrale Masaredo Nilagan. Nandito muna, si Pagka muna. Akala ko lang pa, hindi ko makita dito. Titingnan nila. Ito na, machong kanyang ibinigay ng Diyos sa kanya. Ang sabi ni Shadrale, gusto ko, kailangan ko ng driver. Tama nga yung bigay sa kanya. Talagang magaling mas driver. Purihin po ang Diyos. At salamat sa Panginoon dahil kami po ay narito at magmisyon sa biyaya ng Panginoon. Matagal na po kami nagpipray na
tanda ko po ay 2 or 3 years ago, kami po ay naririto, ay wala pa po kami baby. At tanda ko nun ay New Year yun. Yan, salamat sa Panginoon. Ang paglilingkod sa Diyos po ay hindi po madali. Wala po madali. Di ba po? Pero isang mabuting bagay na naranasan po namin sa paglilingkod sa Panginoon, kasama po ang Panginoon. Kasi, alam niyo po sa paglilingkod namin sa Panginoon, maraming bagay na sacrifices, maraming responsibilities. Pero nagpapasalamat kami sa Diyos dahil ang tugon niya ay doon sa mga bagay na hindi po natin inaasahan. Naalala ko po ito po ay patotoo lang po sa atin. Mabuhay pa yan sa pagmamagitan. At ang buhay dati ay hindi maganda. Wala sa ayos. Nasa kadiliman, nasa kasalanan. Pero nung ako po'y nakakilala sa Diyos, doon ko po naunawaan na ang buhay ko ay malayong-malayo sa Panginoon. Kami po ay debotong Katoliko buong pamilya. At ang aking pong ama ay debotong Katoliko. Kahit po ay kabataan, nakaunawain ko po na ako ay ilang sunod sa aking magulang. Kaya kahit po ay debotong din po ako Katoliko. Isipin po yun kapag ako sa atin dalawang beses po ako magsisimba. Kasi baka po yung Katoliko. Ito po ang bali ay merong homilya o misa ng 7 to 8, 8 to 9, or 9 to 10. Kapag naman hapon, 1 to 2, misa po yun ng patay. 2 to 3, Tagalog na misa. 3 to 4, English po yun ng misa. Ina-attendan ko po isa sa umaga, isa sa hapon. Ganun po ako kalimuto. At kapag po kinikilip ng humiliya ng pali, meron akong gustong-gustong pali na nagsasalita dahil yung kanyang mga sinasabi ay talagang naunawaan ko. Alam niyo po na ako'y nakakilala sa Panginoon bilang isang kabataan. Yung buhay ko ay nalugmok po sa pagkakasala. At hindi ko po nakikita yung aking buhay na makasalanan noon. Pero nung time po na nakakilala po ako sa Panginoon, nakilala ko yung kaibigan, organization. Sabi ko sa kaibigan ko, pwede ba? Kuya, na sumama ako sa simbahan niyo. Ako po yung nag-insist. Hindi po ako in-invite. At ako po yung sumama sa kanila, nakakatawa. Kasi, nasa sa likod po ako. Pumasok po sa simbahan. Nagpapalakpakan po sila ng kamay. Hindi po ako makapalakpak. Tinitigisan ko yung katawan ko. Kasi nung pagpasok ko palakpak, sabi ko bakit parang iba? Iba yung atmosphere, iba yung surroundings, iba yung ginagawa. Pati iba yung pagpupuli sa Panginoon. Wala nang maganda sa simbahan namin. Yun yung isip ko. Kaya ginawa ko, nakitigil ako doon sa tigas ang katawan ko. Pero naunawaan ko, nung nagsalita na yung pastor sa harapan, yung salita ng Diyos na makapangyarihan, yun yung bumago ng aking buhay. Yung salita ng Diyos na aking narinig. First time ko po noon, tanda ko pa, September 13, 2019, Sabado ng gabi, kung sumama ako sa practice nila. Sabi ko, bakit ganun may practice kapag Sabado? Tapos to, September 14, 2019, that was the first time na umatay ako ng Sunday service ng Born Again Christian. At doon sa matigas na puso, sa harapan ng Diyos, ay binago ng Panginoon. At doon ko po naunawaan yung buhay ko, akala ko bilang debotong kabataan, ay okay na yung buhay ko. Pero alam niyo po, nung narinig ko ng salita ng Diyos, doon ko po naunawaan na napakalayo ng buhay ko sa kalooban ng Diyos. Kaya doon po ako nag-decide at pag-pray forward sa biyaya ng Panginoon. Hindi na po pinalitan ng araw-araw sa biyaya ng Diyos. Kahit po isang Sunday sa biyaya ng Panginoon, hindi po natin kinalimutan dahil alam natin na napakahalaga, importante at para sa atin. Di ba po, ang araw ng Panginoon hindi naman para sa Diyos para sa atin, para tayo ay palakasin ulit ng Panginoon.
alam po, yung mga kapatid ko ay Katoliko. Aking mga magulang Katoliko. Hindi po sila isama sa pamilya sa Panginoon. Nagpe-pray lang ako sa Diyos. At alam niyo po, as time goes by, nung nakapagbabasa na po ako ng salita ng Panginoon, doon ko po naunawaan. Kapag ka pala ako nakakilala sa Panginoon, kailangan ko pala magpa-water baptism. Alam niyo po, tawang-tawa yung pastor ko sa akin. Sabi ko doon sa pastor ko, Pastor, pwede mo ba magpa-water baptism na po ako? Ako po yung sabi ko sa pastor ko, tawang-tawa po yung kasama ng pastor ko. At sabi ko doon sa kamang nagagawa, Pastor, i-water baptism na po yan, mabubawal pa. Tawa na po kami. Pero naunawahan ko po na ang buhay sa pagpili sa Panginoon ay hindi mapantayan ng anumang mahanap o magandang buhay na kaya po natin pagpasikapan. Alam niyo sa biyaya ng Panginoon, simula po nakakilala ko sa Diyos, ang buhay po namin ay naging magaan. Ang buhay po namin ay pinagpakalan ng Panginoon. Hindi naman sa mga material na bagay, kundi hindi sa spiritual na bagay. Dahil within that year, ay sama ko na po yung mga kapatid ko sa Panginoon. At after a year, ay sama ko na po yung aking mga magulang sa paglilingkod sa Panginoon. At sa biyaya ng Diyos hanggang ngayon, ginamit po sila ng Panginoon sa pagkatunan sa LDS. Kahit magkakahiwalay kami, pero alam niyo po kapag nagbibigay ko kami, kaya pa po na ginagawa ng Panginoon. At yung tayo ng photo, ngayon po yung nakakilala natin sa Panginoon. At alam niyo po ang mabuti ba? Everyday na tumatawag ako sa kanya, lagi ako siya. Kapag wala siyang ginagawa, tinatanong ko siya, paano ginagawa mo? Kasi kinakamusta ko. Kaya sabi niya, nagbabasa ng Bible. Every time na wala siyang ginagawa, naging libangan niya ang pagbabasa ng salita ng Diyos. At sa biyaya ng Panginoon, sabi po buong pamilya ay ligtas na at nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Puri po ang Panginoon.
Panginoon. Kasi deserve niya yun. Pagbubutihin mo yung pag-awit mo, pagsamba mo sa Panginoon, at lahat ng ginagawa mo, kasi deserve yun ng Panginoon, ng Diyos na may-ari ng iyong buhay. Hindi nga mo, palakpakan natin ng Panginoon. Tayo ang pero dahil napakabuti niyo, ibinibigay niyo sa amin yung mga bagay kahit hindi kami karapat dapat po Diyos. Hallelujah. Salamat po Panginoon. Gusto niyo po kami nakatulungan mula sa inyong mga salita sa umaga na ito. Sa inyo lang ang papuri para po Diyos. Ang presensya niyo nasa akin. Makakaya kayo at lumang mag-iwak sa inyo at mapakalakas sa presensya niyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin ng Diyos sa